Yo, what's up mga tropa peeps? Nako, heto na po yung ating part 3 dito po sa vlog natin patungkol kay Anjo Iliana. Nako, parang nasagot na po yung mga katanungan kung bakit ganito na ngayon si Anjo Iliana. Kumbaga nalaman na natin kung ano talaga ang dahilan. Isa sa mga dahilan, maaaring mga dahilan kung bakit po naguhuramentado ngayon tong si Anjo, nagpapapansin kay Senate President Tito Soto at banat ng banat kay BBM, 'di ba? Actually, nung mga nakaraang panahon pa siya bumabanat kay BBM, pero hindi ko siya gaanong napapansin kasi parang sabi ko baka ano lang 'to, personal opinion niya lang, baka siya po ay naguguluminahan lang sa mga nangyayari sa ating bayan. Kasi siyempre, kahit naman sino tanungin natin, galit talaga sa korupsyon. Pero kung galit ka doon sa taong naglabas ng korupsyon, naglabas ng issue ng korupsyon sa gobyerno, parang may mali. Tapos ang sinusuportahan mo, yung tao na merong issue ng korupsyon, confirm, at meron pang impeachment trial. May impeachment complaint na tinatakbuhan. Nako, ngayong 2026, sigurado ako. Pagkatapos ng February 5 ba 'yon? Sigurado ako meron pong meron pong lalabas diyan na impeachment complaint na naman kasi hindi naman po matatapos ang impeachment complaint na 'yan hangga't hindi po napaparusahan ang magnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ko sinasabing si Sara Duterte 'yun, hindi pa naman siya talagang convicted, 'di ba? So, naku, eto na nga yung sinasabi ko. Naalala nyo ba nung mga nakaraang panahon, eto daw pong si Jinggoy Estrada ay Jinggay sa gabi? Merong balitang ganyan Nako, eto pa namang si Anjo Iliana. Nako, matini idol to. Noong mga unang labas nito sa showbiz. Gwapings naman talaga. Nakita nyo rin naman ang kanyang kapatid, si Jo Marie. Talagang mga gwapings yan. Gwapings nga ang kanilang grupo, di ba? Kaya nga nabuo yung gwapings kasi mga gwapings yan. Dahil nga po, ang kapatid ay gwapings din. Etong si Anjo Iliana. Nako. Dito ko po napag-alaman. Meron po palang relasyon noon. Merong naging relasyon etong si Anjo Iliana at si Jinggoy. Naku, panoorin nyo to. Panoorin nyo to, Sus Mariose. Naririnig ko madalas ka sa Senate, dumadalo-dalo ka sa Senate. Bakit? Tatakbo ka ba ulit? Hindi. Ang kwento niya, nung pandemic kasi, nawalan ako ng work. Kasi alam mo yung one for all for one, di ba? Yes. Field kami ni Jimmy Santos, Rubing. Ang masakit nun, nung nagkaroon ng pandemic, bawal na makipag-interact sa tao. So, studios na lang. Pero Right. ilang months ngayon bago sila nag-area ulit sa studio. Pero kami, wala na. Ang sabi sa akin, naalala ko parang maka 2 years pa to bago magkaroon. So I was forced to resign sa Bulaga para makapagtrabaho sa Net25. They gave me an opportunity naman na magtrabaho. Kahit pandemic, si Kajaya Santos, who passed, gave me a chance na magtrabaho sa Net25 for ilang months din yun. So, siyempre, ang trabaho lang para sa pamilya, di ba? Correct. So, kahit mahal na mahal ko yung Bulaga, kailangan ko mag-resign dahil kailangan ko maghanap ng trabaho, di ba? Correct. So, Ayun, naku, mahal na mahal pala niya ang Itbulaga. Kahit daw mahal na mahal niya ang Itbulaga, napilitan siyang mag-resign. Kung mahal mo ang Itbulaga, bakit hindi mo mahal si Tito Sen? yung mga panahon naman na yun, na wala pa akong Net25, si Senator Jinggoy, meron siyang Jingflix. Naku, Parang ayan. vlog na nagpapasaya lang sa San Juan. So, tinawag niya minsan, halika sama ka, wala kang ginagawa. So, sumama-sama ako. Nung ako napa, Senator Jinggoy helped me. She's a very nice Yes. person. Pero super has a golden heart si Senator Jinggoy. I'm so thankful sa kanya. Naku, ayun na. So, confirmed, nagkaroon po ng relasyon si Anjo Iliana at si Jinggoy.
Naku, mahilig pala sa mga gwapo talaga 'tong si Jinggoy, at, magkasama sila sa Jingflix, ayun. So, ang relasyon nila ay, parang kinuha na kasama sa vlog etong si, Anjo Iliana dahil nga po walang trabaho, ayun. Nag-resign sa Itbulaga. So, yun ang naging relasyon nila, parang, partner sila sa vlogging. At, siguro para mabigyan ng, mas, kuwela na approach yung Jingflix. Kasi napanood ko rin naman yan Jingflix, diyan ko nga napanood yung, merong, trainer sa gym, etong si Jinggoy. So yun po ang kanilang naging relasyon. Baka iba yung iniisip niyong relasyon, hindi natin alam yan. Ang naging relasyon po nila ay, kasama sa vlog, etong si Anjo Iliana. Ngayon 'di ba, ngayon na tayo po ay, nagre-research, nagtitingin-tingin tayo dahil nga po na-curious ako dun sa sinabi ni Anjo Iliana na meron daw pong, binabayarang vlogger, etong si Tito Sen, na bira daw siya. Ako'y na-curious talaga, bakit nga ba? Ano ba talaga ang kumbaga magiging, pagtingin ko dito? Ako po talaga bias ako kay Tito Sen, bakit? Makikita ko talaga na si Tito Sen po, marangal na tao 'to, maayos 'to at, wala tayong masabi sa pagiging, politiko nito, lalo pa sa pagiging komedyante, 'di ba? So wala talagang panama si Anjo dito kay Tito Sen. Kaya po ako ay pro Tito Sen ang aking, vlog. Dahil po si Tito Sen bukod sa kaalyado siya ng pangulo, sumusuporta siya sa pagsugpo ng korapsyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos at kasama sa pagpapakulong, sa mga kurakot sa kaban ng bayan, talagang kakampihan ko si Tito Sen, hindi ko kakampihan ang isang Anjo Iliana. Bakit ko naman kakampihan si Anjo Iliana? Si Anjo Iliana, ano ba nagawa niyan sa bayan? Naging politiko lang, pero walang masasabing achievement bilang politiko. So, wala 'di ba? Talo. Ngayon, ah, dahil nga na-curious ako sa sinabi niya, hindi naman ako nababayaran ni Tito Sen, hindi naman ako kilala ni Tito Sen, wala namang makakapag-ugnay sa'kin kay Tito Sen, kaya sabi ko, iba-vlog ko 'to. Iba-vlog ko 'to, bakit? Kasi parang ano ako, parang na-curious nga ako, bakit ganito etong si Anjo Iliana. Nung nakita ko po etong, video na ito habang tumitingin ako ng mga short videos, nakita ko, naku, naging ano pala 'to kay ano, kay, Jinggoy Estrada. So, parang, mas tinignan po niya, ang, napakalaking utang na loob kay Jinggoy Estrada na tumulong sa kanya noong panahon ng pandemya kaysa sa pagkupkup sa kanya ng Itbulaga sa loob ng 20 years. Itong si Jinggoy Estrada po ngayon ay, may kinakaharap po na problema sa legal at, patuloy ang mga kaso na isinampa laban sa kanya at, may posibilidad pa nga na ito'y ma-convict. Ngayon, lahat ng mga TRO na kanyang, mga pinepetisyon ay, nababasura din at, tingin ko guilting-guilty nga 'tong si Jinggoy dahil, kita niyo po, yung, pagsasalita ni Bryce Hernandez, gusto niyang pigilan dahil makakasira daw ito sa kanyang reputasyon. Ano pa ba sisirain sa reputasyon mo? Kaya lumakas ang aking hinala na etong si Anjo at si Jinggoy ay may relasyon. At ang relasyon na nga yan ay ang, baka etong si Anjo Iliana ay dahil nga po nag-pledge na ito at nanumpa na full-hearted DDS daw po siya at susuportahan niya si Sara hanggang 2028. Naku po, yan na nga ba ang ating sinasabi. Di bali nang mag-dive sa putek ang isang Anjo Iliana, di bali nang masira ang kanyang, pangalan, ang kanyang pagkatao, ang importante, di ba, siya po ay lumalamon papaano, sa kahit anong papaanong paraan. Nakita nga natin, nako, kay Attorney Claire Castro,
Oh, eto. Panoorin natin itong video ni Attorney Claire Castro. Diyos ko, ginawa siyang ano? Ginawa siyang kahiya-hiya dito. Nako, alam niyo sa totoo lang, sabi ko nga nung nakita ko tong video na ito ni Attorney Claire Castro, medyo parang ano to, parang alam niyo yung parang ano, parang ginawang basahan si Anjo. Parang ginawang basahan si Anjo Iliana dito eto po, panoorin po ninyo. Ito, panoorin natin. Hindi Okay. naman siya. Okay, ayan. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 2, 2025. At pang-lima na po natin ito live stream. Nakita ko lang kailangan ko i-take up kahit maiksian lang mga kapit. Okay, medyo itong si Anjo Iliana ay nag-iingay ba to? Nag-iingay ba to? At halatang-halata ang kanyang purpose, mga kakli. Halatang-halata ang kanyang purpose. Natin bigyan natin na konting konteksto. Si Anjo Iliana, mga ka-clear, yan binigyan ng trabaho ni Jingo Estrada sa Senado. Naging best friend na din daw si Robin Padilla. Nako. Okay? This is, kailan to? May 3, 2023. Bakit? Kawala ng trabaho. Yun. So, kailangan niya ng pera. Mm. Wala siyang trabaho eh. Sa kawalan ng trabaho at karaketan sa mundo ng showbiz, humingi ng tulong si Angeliana kay Senator Jinggoy para kahit paano meron siyang pinagkakaablahan. Diba? So, ang hirap nito mga klino. Ito, sa totoo lang. Pag nasa gobyerno ka, sa may position ka, magsasama ka lang ng tao, maging tauhan mo, tapos hindi mo naman mapapakinabangan para lang magsweldo mula sa gobyerno. Diba? Kilala siyang kunin kasi wala siyang trabaho at wala siyang racket. Kaya humingi siya ng tulong kay Senator Jingo. So, hindi ko siya mamalitin but naging public servant siya dati, yes. Oo. Pero as what? Hindi ka ba ng trabaho dahil kailangan mo lang ng trabaho? Hindi naman siya nabigo at nagdalawang salita sa kaibigang senador at nabigyan siya ng pwesto sa opisina nito sa Senado. So malaki utang na loob niya. Habang wala siyang masyadong proyekto ngayon sa TV at pelikula at habang naghihintay sa ibibigay na next projects ng Viva Films, ay kailangan daw niya maghanap ng ibang trabaho. Pampalipas oras to para meron siyang kitain. Not really to serve the country. Kundi kailangan lang niyang trabaho. At kailangan daw niya maghanap ng ibang trabaho para matustusan ang pang-araw-araw niyang pangangailangan. Sa akin, mga kakalina, parang okay. Napasok ka lang sa gobyerno because wala kang ibang pagkarakitan. Wala kang ibang racket. Itong pagpasok ko sa Senado talagang pangkain. Ito, inamin niya. Itong pagpasok ko sa Senado talagang pangkain ko lang araw-araw. Not for the country. Just to survive. So, lahat na iutos sa kanya, gagawin niya. Makasurvive. Not really for the country. Kaya nga, empleyado ako doon. Pumapasok ako everyday. Bukod sa pagkakaroon ng everyday work, isa pa sa opisina ni ay muli nila pagkikita ni Senator Robin Padilla. Diba? Everyday work, pero ang pinagpapasalamat niya, nakita niya si Robin Padilla. Hindi niya pinagpapasalamat na nagkaroon siya ng work para sa bayan. Hindi ba siya aware nagkaroon ng matinding hidwaan sina Anjo at Robin matapos sumasangkot sa isang iskandalo ng electric kung saan nadamay pa ang kanilang ng pamilya. Okay? Okay? So yun yun, mga yun yung dahilan kung bakit siya napasok.
Pero nakita kami sa Senado, sabi niya sa akin, haba, talaga naman, natin mo. Sabi pa niya, ni Robin sa kanya, tol, tumakbo ka ng senador. Gosh. Ganun ba talaga tingin ni Robin Padilla sa gobyerno natin? Ha? Hindi pang local lang ako, hindi ako pang national, sabi niya. Hindi, mahal ka ng tao, tumakbo ka. Robin, Diyos ko po, Robin, mahabagin. Wag mo nang dagdagan ng isa na namang chubibo, isa na namang clown sa Senado, isa na namang iyakin, isang mukbangers. Wag na. Inayawan na nga si Philip Salvador, inayawan si Philip, si Willie at si Jimmy. Yun nga no, Philip, Willie, Jimmy, nako. Tapos Anjo, nako po. Wag na. Wag na po. Wag niyo nang anuhin niya na kumandidato. Alam niyo ito, si Attorney Claire Castro, alam niyo, hindi ko nga alam na itatapik niya to o babanatan niya yung kumbaga parang tatapik niya yung patungkol diyan kay Anjo na pagbanat kay PBBM, di ba? Hindi ko inaasahan yan eh. Alam niyo, walang kwenta. Sa totoo lang, walang kakwenta-kwenta si Anjo. Habang ginagawa ko tong video na ito, nakatatlo na nga ako, part 3 na nga ito ng pag-vlog natin kay Anjo. Parang alam niyo, sabi ko, parang nasasayang lang yung buhay ko dito kay Anjo. Pero, gusto ko kasi na naku-curious kasi talaga ako doon sa sinasabi na meron daw bayarang mga vlogger si Tito Sen. Alam niyo sa totoo lang, napakahirap paniwalaan yan eh. Kasi paano mo paniniwalaan na magbabayad pa si Tito Sen ng vlogger, nasa rurok na siya ng kanyang pagiging politiko, magbabayad pa ng vlogger, di ba? Kaya alam niyo po, sabi ko, ako, hindi ko personal na kilala si Tito Sen, pero iba-vlog ko para soplakin ko ang naratibo nitong si Anjo Iliana na kapag may nag-vlog na vlogger patungkol sa issue nila ni Tito Sen at pinagtatanggol si Tito Sen o hindi kinakampihan si Anjo, di ba, malaman niya na mayroong vlogger na hindi nababayaran ni Tito Sen. Hindi po totoo na mayroong binabayarang vlogger si Tito Sen. Ako, hindi ko kailangan ng bayad ni Tito Sen para ipagtanggol siya. Kasi dito pa lang sa issue ng Itbulaga, talagang bias ako kay Tito Sen. Kung matatandaan po ninyo, noong nagkaroon ng sigalot between Tape Incorporated sa mga yung dating Itbulaga ni Yorme Isko Moreno at yung Itbulaga din TBJ ng Tito Vic and Joey, hindi po ko nakisali doon. Bakit? Dahil parehas po na malapit sa puso ko si Yorme Isko Moreno at ang TBJ, ang Itbulaga. Kaya hindi ko binlag yan, hindi ko pinansin yung issue na yan. Nagbingi-bingihan ako dyan, hinayaan ko lang na matapos ang issue na yan sa pamamagitan nilang, kumbaga yung nilang lahat lang. Kumbaga hindi ko yan tinapik. Pero ngayon, dito kay Anjo, sa pagiging senador, malabo kang umakyat sa pagiging senador. Hindi mo mararating ang narating ni Tito Sen. At alam ko naman na ang lahat ng mga nakakasama mo puro DDS pala, kaya ka nagkakaganyan, di ba? At huwag kang ma-overwhelm sa suporta na matatanggap mo sa mga DDS, sa mga supporter ni Digong, sa mga vlogger, sa mga financier. Huwag kang ma-overwhelm diyan. Dahil kapag hindi ka na nila kailangan, itatapon ka din naman ng mga yan. Kapag hindi ka na maingay, kapag wala ka ng kwenta, pag hindi ka na pinapansin, pag wala ka ng silbi, itatapon ka lang din ng mga yan.
Yan ang tandaan mo, Anjo Iliano. Walang pirmis na kalaban, walang pirmis na kaibigan sa mundo ng politika. Pero sa showbiz, sinayang mo ang pakikipagkaibigan ng isang Tito Soto. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ano, may part 4 pa ba? Tignan natin.